Well, ganito ha, una ilagay natin sa konteksto. Tulad ng isang akusado sa isang court case ay nasa sa kanila, nasa respondent na kay Vice President Sara kung gusto ba niyang humarap sa committee o hindi. Choice niya yon. But at the same time, given yung mga lumabas na ebidensya ngayon, lalong-lalo na yun ang galing sa AMLA, ay dapat ipaliwanag niya. Because now, it's very clear that there are big questions. Ang pinag-uusapan natin, hindi maliliit na pera ito. Biro mo, 2.87 billion na pera yan ha, na pumasok at dumaan sa accounts ni Vice President Sara, samantalang 88.7 million lang ang nadeklara sa SALN niya ng 2024. So, dapat paliwanagan niya yan sa sambayanan kung paano ba nangyari yan. Okay. Of course, again, ulitin ko, choice niya yon. Kung ayaw pa rin niya, then tutuloy namin yung pagdedetermine ng probable cause. Baka naman gusto niyang umabot sa Senado at doon na lang siya magpaliwanag. That's again her choice. Pero may maganda rin ang punto ni Representative Abante ha, na dapat sa mga darating na pagpipili natin ng mga liderato natin, mga darating na halalan, ay dapat maging ano rin tayo, masuri din tayo kung ano bang klase ng mga leader ang dapat ibigyan natin ng kapangyarihan. Kasi alam naman natin na makakaapekto sa buhay natin lahat kung maayos o hindi yung magiging mga national leaders natin. Ramdam na natin yan dati hanggang ngayon ay kailangan sa mga darating pa na halalan, lalo na sa 2028, ang mga piliin natin leader, yung talagang maglilingkod sa atin. At walang ibang interest kundi isulong ang interest ng bayan.